Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pandasal lang gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Sabi ng pasyon yun eh. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Yun. Pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9:10 yun. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yun. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng 40 araw, 40 gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod, kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wisyo pinal, paano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo, hahatulan ka. Pag namatay ka na, tapos na yung paggawa mo. So yung nakasulat dun sa aklat ng buhay, kung ano-ano yung pinaggagawa mo habang buhay ka, yun ang pagkukuhanan ng hatol. Kahit manalangin ka ng manalangin ng iba, magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na. Wala namang corruption doon. Wala naman doong lagayan. Hindi ka pwedeng maglagay para, isingit mo naman ito dyan. Walang ganon. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo, samantalang nabubuhay ka, hindi mapapalitan na yon. Yung ngayon ang pagbabatayan ng hatol. O ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal? Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi mare-record yun. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yun lahat ng kabutihang ginawa mo, yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka. Pero kung ang nakasulat doon, araw ng Lunes ng babae ka, araw ng Miyerkules naglasing ka, araw ng Huwebes binugbog mo yung asawa mo, tapos nagdrag ka nung Biyernes, tapos Linggo pumunta ka sa simbahan, saka ka nagkurus-kurus, mas marami yung pinaggagawa mong kawalangyaan, hindi na mababago ng misa yon. Hindi na mababago yun ng dasal ng mga tao kahit ilampung taong ka pang ipagdasal. Kasi sabi nga ng Biblia, nakarecord na yon sa aklat ng buhay.